nyo po ba mga kababayan, medyo nagtataka ako dito kay Pyra Lucas. Kasi biruin nyo noong mga nakaraang araw, napakaingay po niya sa pagbatikos dito po kina Mayor Susan Yap at dito po kay Congressman Yap. Kasama po itong si Congressman Bong Rivera. At ngayon mga kababayan, na tila kaibigan na po yung kaibigan na po niya yung nakasalang po sa hot seat. Bakit tila tahimik po itong si Pyra Lucas? Bakit? Dahil yung kaibigan mo ba nababanggit, di umano nasangkot sa maanumalyang flood control dahil pasok mga kababayan yung construction company ng kaibigan po ni Pyra Lucas na si Congressman di umano, Congressman Angeles, na kung saan pang top 5 na nakakubra ng napakaraming proyekto sa flood control mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, sabi po dito sa post ni John Ray, sabi niya po dito mga kababayan, alam mo ba kung sino ang pinakamalaking kontraktor sa Tarlac batay sa laki ng nakuha nilang pondo para daw po sa mga proyekto? Dahil kung titingnan nyo, lumitaw ang 5 pinakamalaking kontraktor sa Tarlac na kung saan daw mga kababayan, wait lang yan, ano lang natin para makita nyo. Yan. Kasi grabe to mga kababayan. Grabe to ang pag-uusapan po natin. Sobrang tindi nito. Eto na kung saan limang malalaking kontraktor dyan po sa Tarlac nakakuha ng proyekto. Tapos na nakakapagtaka doon mga kababayan, tila tahimik po si Pyra Lucas. Akala ko po ba siya po ang isa sa talagang lumalaban sa korupsyon dyan po sa Tarlac? Pero ano po ang nangyari? Bakit nung nababanggit na itong si Congressman Angeles, tila natahimik po mga kababayan, itong masigasig na si Pyra Lucas? Ang nakakapagtaka nga po dito mga kababayan, hindi lamang po kasi milyon yung pinag-uusapan kung hindi, bilyones mga kababayan, yung pinag-uusapan na nakuhang proyekto dyan po sa Tarlac. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, wait lang ayan. Kung titingnan po natin dito, maliwanag na sinasabi sa post nitong si John Ray, John Ruel pala, Yolong, na nakakuha ng napakaraming proyekto. Ito po mga construction company na di umano ay may kinalaman po o may ugnayan dito po kay Ma'am Susan Yap. Ang nakakapagtaka nga lang kasi dito mga kababayan, bakit tila tahimik ito pong si Pyra Lucas dyan po sa issue ng mga malalaking kumpanya na yan na nakakuha po ng kontrata dyan po sa Tarlac. So ngayon sabi po dito, lumitaw ang 5 pinakamalaking kontraktor sa Tarlac at tumanggap ng bilyon-bilyong halaga ng pondo para daw po sa mga proyekto. Nangunguna ang T2B3 Builders and Supply Corp na nakakuha daw po mga kababayan ng mahigit 8.72 billion na kontrata. Kasunod daw po ang Royal Crown Monarchs na may halos 8 billion halaga ng pangatlo ng proyekto mga kababayan. At yung pangatlo daw po nakakuha din ng 3.9 billion na proyekto. Sumunod daw po ang Northern Builders na may 3 billion at itong AC Solven Construction na may 2 billion na proyekto mga kababayan dyan po sa Tarlac. Biruin nyo billion po yung pinag-uusapan dito, pero ang nakakapagtaka mga kababayan, bakit binabaha pa rin yung mga kababayan po natin dyan sa Tarlac? Bakit marami pa rin po sa mga kababayan Pilipino po natin ang nakakaranas ng matitinding pagbaha? Kasi kung titingnan po natin at kung susumahin po natin lahat, etong top 5 na kontraktor na nakakuha ng bilyones na proyekto dyan po sa Tarlac, halos lahat po na nakuha nila, tinatayang nasa 20 billion. Diba mga kababayan, ang nakuha po na kontrata dito pong 5 construction company na ito. Ito pong 5 kontraktor na ito. Tapos ang nakakapagtaka pa dito, sinasabi ni Congressman Angeles na flood control free na daw po ang Tarlac. Pero marami po tayong kababayang Pilipino na nakatutok po dito sa atin na taga Tarlac ang nagsasabi na hindi pa daw po flood control free ang Tarlac mga kababayan dahil marami pa daw po diyang mga lugar ang binabaha at nakakaranas ng matinding pagbaha. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, Pyra Lucas, bakit tila tahimik ka sa isyo na kung saan nasasangkot ang kaibigan mo?
'Di ba? Bakit dati binabanatan mo yung mga politiko diyan sa Tarlac katulad ni na Mayor Susan Yap, Congressman Yap, at katulad nitong si Congressman Bong Rivera. Bakit ngayon hindi mo maupak-upakan yung kaibigan mo na si Congressman Angeles na di umano nagsabi noon na flood control free na ang Tarlac pero marami pa rin sa mga kababayan Pilipino po natin ang binabaha dyan. Tayo nagtatanong lang naman, bakit hindi mabatikos ni Pyra Lucas yung kaibigan niya? Sana masagot mga kababayan para alam ng taong bayan kung talagang totoo ang pinaglalaban ni Pyra Lucas pagdating po sa issue ng korupsyon. Mga kababayan, ano po? So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan natin mga kababayan, tila nahati na ng tuluyan sa dalawang paksyon. Ito pong grupo ng mga DDS na kung saan mga kababayan tumitindi na po yung bangayan sa pagitan ni Maharlika at sa pagitan po nito pong si Alpotera. At alam niyo po ba mga kababayan kung ano yung pinag-aawayan nila? Yung tarugong itim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon ito i-play po natin. Kasi di ba kahapon mga kababayan natalakay po natin yung patungkol po sa ban na tila umiikot sa buong Pilipinas at nangangalap ng perma para daw po palayain itong si dating Pangulong Duterte doon po sa Dahig. Ngayon, napag-alaman sa LTO na yung van na ginagamit para sa pangangalap ng perma ng mga DDSet sa grupo nitong si Alpotera, expired po yung rehistro mga kababayan. Ibig sabihin, pulorum, yung van na ginagamit po nila. So ngayon, ito po yung naging reaksyon ni Maharlika mga kababayan sa ginagawa nito pong si Alpotera. Kasi nga, di ba mga kababayan, itong si Alpotera, pinipinance or funded ni Al-RY para tulungan po mga kababayan itong mga Duterte sa kanilang pinagdadaanan. At the same time, lumalapit-lapit itong si Al-RY sa first family para naman mga kababayan para naman makakuha ng kahit konting suporta sa presidente. Kaso nga lang ang problema, alam naman po natin na ang presidente pagdating sa pagpapanagot wala pong kaibigan at hindi po marunong kumunsinte ang ating mahal na presidente. So ngayon ito, pakinggan po natin itong komento ni Maharlika dito po sa ginagawa ni Alpotera mga kababayan. Ito, tingnan nyo. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, kung ikaw ang may-ari ng sasakyan, kasi ang unang question, bakit ito hinalungkat o hinalukay ng abante yung record ng sasakyan? Magtataka, sino yung nasa likod ng naghalungkat ng record ng sasakyan? Kasi kung, emote-emote lang sila dyan, karaban-karaban, signature sila ng uuto, ganyan-ganyan, may taong nasa likod. Okay? Itong grupo ng Alpotera, kung alam nila, yung taong nasa likod na tumutulong kay Alpotera ay walang iba kung hindi etong si Al-RY, aka Small Boy mga kababayan. Siya po yung tumutulong kay Alpotera para po tulungan. Ito daw pong si dating Pangulong Duterte, pero alam naman po natin yung purpose talaga niyang perma-perma na yan. Para unang-una, makapag-solicit siguro itong kampo ni ni Alpotera at pangalawa, para po ihanda yung maagang pangangampanya ni Sara Duterte pagdating po ng 2028. Okay? Kung alam ng may-ari na jobless na nagpakita ng private part ni PRRD na nagpapanggap na nurse, nagpapanggap, ano pang pinanggapan niya? Nagpapanggap na nag-aaktong first lady at nag-aaktong boba. Okay? Kung alam mo pala na expired na. Maghanda kayo ng popcorn nyo. Nood tayo ng bakbakan mga kababayan sa kampo ng mga DDSet. Alam nyo, ito na yung simula ng matinding pagbagsak po nila. Kasi nga, unang-una, alam ni Maharlika yung ginagawang modus ng kampo nito pong si Alpotera mga kababayan. Yung mga pag-ikot-ikot nila na yan, bukod sa funded po yan ni Al-RY, di umano, alam naman po natin na talagang yan ay pangangalap ng perma para po kay Sara Duterte. Hindi po talaga para kay Digong. At pangalawa, para makapag-solicit na rin. Ang rehistro, dapat, minake sure mo, o minake sure ng Team Alpotera na hindi mapahamak dahil bit-bit nila ang pangalan ni Pangulong Duterte. Or pwedeng
Tsaka yan din ang isang patunay na etong kampo ni Al Araway, aka Small Boy at saka nitong si Alputera, talagang namamangka sa dalawang ilog. 'Di ba mga kababayan? Kasi isinusuka na rin sila sa community ni Duterte. Tapos dito naman mga kababayan sa community ng ating sinusuportahan mga kababayan, isinusuka na rin. Kasi nga, namamangka sila sa dalawang ilog mga kababayan, naghahanap ng pakinabang. Sinadya nila para matint ang pangalan ni Pangulong Duterte. Lalo na parang, itong mga jutang genimis na ito, na mga alpot na ito, bakit kaya bakit kaya nila ginagawa ito? 'Di ba? Mga kababayan, kung wala kang the fact na inexploit o pinahiya ang Pangulong Duterte na pinakita, yaya mantog na wong malandi, sabi ni Hans. So, the fact na wala talagang pagmamahal o concern kay PRRD, yung palang ilako mo ang pag-aari o ang private part ni Pangulong Duterte ay isang walang respeto, ay isang pambababoy. So ngayon, bakit pa naman kasi? Sa dami-dami ng pwedeng gawin itong si Alputera, bakit po ba naman kasi ipinagkalat yung tarugong itim ni dating Pangulong Duterte? Alam nyo, di ba, nung nakaraang taon, pinag-aawayan na po nila yan. Yung tarugong itim na ipinagkalat daw nitong si Alputera, kaya galit na galit mga kababayan, ito pong sina Hanelit Abansenya at itong sina Maharlika. Kasi umalat daw mga kababayan Pinicturan daw ni Alputera yung tarugong itim ni dating Pangulong Duterte, and then ipinamalita daw mga kababayan doon sa mga kaibigan itong si Alputera yung alam nyo na yon. Ito na naman. Okay? Sinong maapektuhan dito? Si Pangulong Duterte. Ito mga putang inang ito, wala naman yan silang pakialam. Kasi ang goal lang nila ng Team Alputera, mangloko ng tao, manulisit, di ba? Magpanggap na kunyari sila ay para kay Pangulong Duterte. Wala naman bearing yan kay Sara. Ayan. Di ba maliwanag sinasabi dito wala daw bearing kay Sara. Pero yung ginagawa nila para kay Sara Duterte yon. Mga kababayan, nangangalap sila ng pirma, humihingi ng mga IDs, ng mga passport number, at humihingi ng mga telephone number. Yun po ay para lahat kay Sara Duterte. So ngayon, mukha atang pumapalpak na eto pong si Al Araway or etong si Small Boy sa pagpipinance mga kababayan o pagpapunded sa ginagawang hakbang na ito pong si Alputera para tulungan kuno etong si Duterte kahit imposible nang makalaya. Pero alam naman po natin talaga yung totoong dahilan yan kung bakit nila ginagawa yan. Kasi meron talagang matinding agenda etong si Alputera. Na gustong makuha sa kampo ng mga Duterte once na maging presidente, ito pong si Sara Duterte. So ngayon, sa akin mga kababayan, ang masasabi ko sa mga to, kaysa pag-awayan nyo ang tarugong itim ni dating Pangulong Duterte, mas maganda kumbinsihin nyo na lamang si Bato de la Rosa na sumuko na. Kasi meron pong paalala etong si Senator Ping Lacson. Dahil maliwanag naman po na sinasabi po ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, pumasok muna siya o pumasok muna etong si Senator Bato. Kasi nga sabi po dito, sinabi ni Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson, na mas maiging pumasok na muna si Senator Bato de la Rosa sa Senado, lalo na kung hindi naman malinaw na mayroong warrant of arrest laban po sa kanya mula sa Interpol, mula sa International Criminal Court mga kababayan, ICC, na ipapadaan sa Interpol. So ngayon, para sa akin mga kababayan, kung talagang hindi duwag at kung talagang walang kinakatakutan, etong si Senator Bato, bakit hindi ka pumasok? Bakit hindi mo gampanan yung trabaho mo? Bakit hindi mo patunayan sa mga DD-shit na mangmang na bumoto sa'yo na ikaw ay mapapagkatiwalaan nila at kaya mo silang panindigan hanggang sa huli? Paano maniniwala sa'yo yung napakaraming tao kung ngayon pa lang mga kababayan, nakikita na natin na talagang duwag pala ito pong si Senator Bato. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin ito pa daw. Ayon kay Lacson, sayang kasi ang boto ni De La Rosa sa mga bill at resolusyon sa Senado. Pero paglilinaw ni Lacson, wala siyang moral, ascendancy upang magpayo sa senador dahil siya raw mismo ay nagtago rin daw mga kababayan. So ngayon, ang pagkakasabi dito
ni Senator Ping Lacson, I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya na mag-turn over siya. Kasi ako mismo nagtago. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya na mag-surrender ka. Cannot tell him that. Sabi po ni Senator Ping Lacson. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po sa kanya, kung wala daw pong malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya. Ito daw pong si Senator Bato de la Rosa. Sayang din daw yung mga boto niya sa mga bill, sa mga resolusyon mga kababayan. Kasi alam naman po talaga natin yung mandato ni Senator Bato. Unang-una, gumawa ng batas, mga panukalang batas, at magtrabaho para sa ikagaganda ng buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Paano po mangyayari yan ngayon kung hindi po siya pumapasok mga kababayan? Di po ba? Ano ang aasahan ng taong bayan kay Senator Bato? Mahirap naman po yung patabaing natin, di ba? Mahirap naman yung bonding. Sinasahuran ng mamamayang Pilipino. Kumukuha ng sahod itong si Senator Bato pero hindi nagtatrabaho. Siguro naman hindi nagluklok ang mamamayang Pilipino ng isang senador para maging bonding lang, pakainin ng taong bayan tapos walang bumabalik na serbisyo mula dito kay Senator Bato de la Rosa papunta sa mamamayang Pilipino. Napaka-unfair po niyan. Kaya nga kung ako kay Senator Bato at kung ako kina Maharlika, kina Alputera, dapat kumbinsihin nyo na pumasok na lang si Senator Bato at wag maging duwag. Diba? Kasi napakahirap naman nun. Ang tapang-tapang niya nung una, pero ngayon duwag siya mga kababayan nung nabalitaan niya na mayroon po siyang arrest warrant. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.